Magandang araw mga bata. Narito tayo ngayon sa Filipino ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagbaybay ng wastong mga salitang natutuhan sa aralin. Unang markahan, ika-4 na linggo, aralin 1. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nababaybay ng wasto ang mga salitang natutunan sa aralin. Salita, di kilala, batay sa bigkas, 3 o 4 na pantig, batayang talasalitaan, mga salitang hiram at salitang dinaglat. Pagsasanay, basahing mabuti ang bawat tanong at piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Bilang 1, alin sa mga salita ang may 3 pantig? A. Bulaklak. B. Bini-bini. C. Bulak. D. Basa. Ang tamang sagot ay A. Bilang 2, ang plancha ay mainit. Alin ang salitang may cluster? A. Ang. B. Plancha. C. Ay. D. Mainit. Ang tamang sagot ay B. Bilang 3, sa tubo galing ang asukal. Ano ang kahulugan ng tubo? A. Halaman. B. Daanan ng tubig. C. Lahat ng nabanggit. D. Wala sa nabanggit. Ang tamang sagot ay A. Bilang 4, mahilig kumain ng strawberry si Jane. Alin ang salitang hiram sa pangungusap? A. Mahilig. B. Kumain. C. Strawberry. D. Jane. Ang tamang sagot ay C. Bilang 5, ilang pantig ang mayroon sa salitang mapagmahal? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Ang tamang sagot ay D. Mahusay mga bata! Balik tanaw. Sundin ang sumusunod na direksyon mula 1 hanggang 4. Gawin ito sa iyong kwaderno. Bilang 1, gumuhit ng parisukat. Bilang 2, sa loob ng parisukat, gumuhit ng isang bilog. Bilang 3, sa loob ng bilog, isulat ang iyong pangalan. Bilang 4, sa itaas ng parisukat, gumuhit ng tatsulok. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Gumuhit ng parisukat. Sa loob ng parisukat, gumuhit ng bilog. At isulat sa loob ng bilog ang inyong pangalan. Gumuhit ng tatsulok sa taas ng parisukat. Mahusay mga bata!
Maglalaro tayo muli ng Say My Name. Handa na ba kayo mga bata? Tara, maglaro na tayo. Paano laruin ang Say My Name? Lahat ay inaanyayahan na sumali. Lahat ay pwedeng hulaan ng salita base sa larawan, pantig o salita. Ang inyong sagot ay maaaring i-type sa chat box. Ang unang makakuha ng sagot ang magkakaroon ng puntos. Kung sino ang may malaking puntos, ang tatanghaling panalo. Tingnan ninyo ang tatlong larawan at ang mga pantig na nasa ibaba niya. Ano kayang salita ang ating mabubuo? Ang tamang sagot ay bulaklak. Paano kaya naging bulaklak? Tingnan ang unang larawan. Ito ay isang halimbawa ng buko. At sa ibaba ng larawan ng buko ay may nakalagay na minus ko. Ibig sabihin, tatanggalin natin ang pantig na ko. Pangalawang larawan, bulak. At nasa ibaba ng bulak ay may nakalagay na minus bu. Ibig sabihin, tatanggalin natin ang pantig na bu. Ang matitira na lang ay lak. Sa ikatlong larawan, bulak. At sa ibaba ng larawan ay may nakalagay na minus bu. Ibig sabihin, tatanggalin ulit natin ang pantig na bu. Kaya ang mabubuo nating salita ay bulaklak. Okay, ready na ba kayo mga bata? Tara, umpisahan na natin. Bilang isa, ano kaya ang mabubuo nating salita? Ang tamang sagot ay laruan. Bilang dalawa. Ang tamang sagot ay Ginoo. Bilang tatlo. Ang tamang sagot ay pansit. Bilang apat. Ang tamang sagot ay paaralan. Bilang lima. Ang tamang sagot ay plastic. Basahin ang mga salita sa bawat bilang. Ulitin ng 2 beses ang pagbasa ng mga salita. Bilang isa, plastic, plastic, plastic. Bilang dalawa, palengke, palengke, palengke. Bilang tatlo, Ginoo, Ginoo, Ginoo. Bilang apat, paaralan, paaralan, paaralan. Bilang lima, munisipyo, munisipyo, munisipyo. Gawain isa, basahin at unawain ang mga pangungusap. Isulat sa iyong kwaderno ang letra ng tamang sagot. Bilang isa, mataas ang aming blank upang hindi mapasok ng magnanakaw. A. Bakod. B. Pinto. C. Bintana. D. Upuan. Ang tamang sagot ay A. Bilang dalawa, alin sa mga sumusunod na salita ang pinantig sa apat? A. Bata. B. Tindera. C. Magsasaka. Ang tamang sagot ay C. Bilang tatlo, si Binibining Ramos ang aming guro. Ano ang daglat o pinaiksing salita ng may salungguhit? Ang tamang sagot ay A. Mahusay mga bata. Gawain dalawa. Isulat ang mga letra upang mabuo ang mga salitang hiram.
Gawin ito sa kwaderno. Bilang 1. Ang tamang sagot ay computer. Bilang 2. Ang tamang sagot ay strawberry. Strawberry. Bilang 3. Ang tamang sagot ay notebook. Bilang 4. Ang tamang sagot ay pizza. Bilang 5. Ang tamang sagot ay Facebook. Mahusay mga bata. Bilang 3, iayos ang mga letra upang maitama ang baybay ng mga salita. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, kainan. Ang tamang sagot ay karinderya. Bilang 2, naglalaman ng balita. Ang tamang sagot ay pahayagan. Bilang 3, taong malapit sa iyo. Ang tamang sagot ay kaibigan. Bilang 4, nakatira malapit sa inyong bahay. Ang tamang sagot ay kapitbahay. Bilang 5, taong nag-aani sa bukid. Ang tamang sagot ay magsasaka. Magaling mga bata! Paglalahat. Ano ang natutuhan mo sa araling ito? Natutuhan ko na, nalaman ko na, isulat ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno at ipasa ito sa inyong guro. Pagtataya, piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Bilang 1. Ano ang tawag sa pinuno ng isang bansa? Bilang 2. Ano ang tawag sa kagamitang panulat? Bilang 3. Sumakit ang kanyang ngipin dahil marami siyang kinain na candy. Ang salitang hiram sa pangungusap ay A. Sumakit, B.
candy, C. ngipin, D. siya. Bilang 4, alin sa mga sumusunod ang pinantig sa 4? A. Guro, B. Mangangahoy, C. Doktor, D. Bombero. Bilang 5, si Ginang Zubieta ang aming guro. Ano ang daglat o pinaiksing salita ng may salungguhit? Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, D. Bilang 2, D. Bilang 3, B. Bilang 4, B. At bilang 5, A. Mahusay mga bata! Karagdagang gawain. Sa inyong journal, isulat ang mga natutuhan ngayong araw. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!